balita, ilang araw lang matapos mabisto ang kargang pangolin sa sumadsad na Chinese fishing vessel sa Tubataha, may mga nasabat na namang pangolin mula naman sa isang cargo ship sa Coron, Palawan. Saksi si Isay Reyes. Kalunos-lunos at tila wala ng buhay ang 23 pangolin na ito nang matagpuan sa isang cargo ship sa pier ng Coron, Palawan kagabi. Nakasilid sila sa mga fishnet, isinako at ipinwesto sa tuktok ng barkong MV Maria Lydia habang nakabilad sa matinding init ng araw. Nasabat ng Philippine Coast Guard sa Coron ang mga nanganganib ng pangolin batay sa natanggap nilang tip. Declared as abandoned na naman yun, ma'am. Tapos 23 pieces siya, live anteaters, balintong. Hindi malaman kung kanino galing, ma'am, or shipper dahil wala itong pangalan. Dineclare nila as legitimate na cargos, ma'am, pero ito pala isang endangered species, ma'am. Sa kasamaang palad namatay ang isa sa mga pangolin. Ang iba naman na i-turn over na sa Palawan Council for Sustainable Development o PCSD na kalaunay pinakawalan din daw sa Kalawit Sanctuary sa Busuanga, Palawan. Iniimbestigahan na ng Coast Guard ang kapitan ng barko para matukoy kung saan nanggaling at kung sino ang nasa likod ng pagkuha at pagpupuslit ng mga pangolin na paglabag daw sa Wildlife Protection Act. Wala pang tugon ng MV Maria Lydia kaugnay ng mga pangolin. Ang mga kahon naman sa fishing vessel na Minlong Yu na sumadsad sa Tubataha Reef nitong April 8 kung saan may mga patay na pangolin na nakuha, iniutos na ng Palawan RTC Branch 51 na alisin sa barko. Isa sa ilalim sa inventaryo ang mga kahon at aalamin din kung may iba pang mga hayop bago tuluyang ibaon sa lupa ang laman ng mga ito. Muling paalala ng PCSD, bawal ang pag-aalaga o panghuhuli ng mga pangolin lalo't paubos na ang kanilang uri. Bawal po talaga ang pag-ari ng kahit anong mga wildlife sa iyo. Mere possession is already a violation. Bawal po ang pagpatay, mishandling. Mula rito sa Puerto Princesa, Palawan, ako si Isay Reyes ang inyong saksi.